Sadyang may mga nilalang na magdudulot sa iyo ng kapahamakan. Hindi mo namamalayan na nagpapadala ka na sa kanilang patibong. Mga nilalang na mapanlin lang sa iyong mga mata at paniwalain ka na mabait at palakaibigan sila, subalit pagtalikod mo ay bigla ka na lang sasaktan at pagpipira-pirasuhin. Kaya ang pagiging maingat at huwag basta maging mapagtiwala ang susi sa anumang kapahamakan, lalo pat maraming nagkalat na puwersa ng dilim sa ating paligid. Magandang araw o gabi sa inyong mga nakikinig. Maraming salamat po sa pagpili ninyo sa aking kwento. Ako po si Paing at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay personal kong karanasan noong bata pa ako. Mahigit kumulang 8 taon na ang nakakalipas nang mangyari ang nakakapangilabot kong karanasan. Bali, naninirahan ako sa Batangas at naimbita ako kasama ang 2 kong kaibigan na sina Wancho at Gabriel ng aming dating kaklase sa elementarya na si Nick. Doon yun sa kanilang bayan dahil pista noon sa Cavite. Hindi naman kami nagdalawang isip na pumunta. Eksakto pa na wala kaming pasok noon, kaya maaga kaming bumiyahe ng aking mga kaibigan. Nasa 3 baitang pa ako sa sekundarya at mahilig talaga ako sa mga galaan, sa pakikipagbarkada. Kaya madalas akong nasisermonan ng aking mga magulang dahil nababahala sila na baka makasira iyon sa aking pag-aaral. Subalit hindi naman ako nagpapabaya sa aking sarili at alam ko kung ano ang mas makakabuti para sa akin. Humigit kumulang 1 oras at kalahati ang mga ginugol naming pagbibiyahe dahil hindi naman inabot ng traffic sa daan at mangilan-ngilan pa ang mga sasakyan, kaya nakarating kami doon ng maaga. Bumaba kami sa sasakyan at nang makarating kami sa welcome ng barangay ni Nick ay halos mahilo kami sa dami ng tao. May mga booths na puno ng iba't ibang mga tinda. Iginala namin ang aming mga paningin at napansin namin na may paparating na parada. Humanap kami ng maluwag na pwesto at doon kami tumayo para makita namin ng mas malinaw ang mga palabas. Napanood namin ang makukulay na kasuotang mga taong nasa parada at sumagi sa isip ko na ipinagdiriwang ng mga tao ang Sumilang Festival na isinasagawa tuwing unang araw hanggang 3 araw sa unang linggo ng Pebrero bilang pasasalamat sa mahal na birhen na nagbigay ng masaganang ani. Ikiningtal ko iyon sa aking isip noong ikinuwento sa akin ni Nick ang tungkol sa pistang pagdiriwang sa kanilang lugar. Matatapos na noon ang panonood namin sa parada nang biglang tumapik sa balikat ko. Bahagya akong nagulat at napalingon. Nang makilala ko ang tao sa likuran ko ay ganoon na lang ang ikinalawak ng aking ngiti. Sabay-sabay kaming binati ni Nick at inanyayahan na kami na magtungo sa kanilang bahay. Habang naglalakad kami sa malawak na hanay ng mga tahanan ay napalingon kami sa gabing plaza kung saan napansin namin na may masayang contest ng pagluluto ng halaya. Saglit kami niyaya ni Nick para manood at talagang naaliw kami at natakam sa kulay ng masarap na halaya. Umupo kami sa bakanting upuan at nakinig sa anunsyo ng nanalo kahit hindi naman namin kakilala kung sino ang nagwagi. Nang tawagan ang 2 kalahok na nakakuha ng 2nd and 3rd runner-up ay dumagungdong ang malalakas na tawanan at sigawan ng mga manunood. Dumako ang MC sa pag-aanunsyo ng nanalo kaya lalong lumakas ang sigawan at palakpakan ng mga tao. Itinanghal na kampyon ang isang ginang na nagngangalang Aling Cornelia at binigyan siya ng salapi bilang premyo, gayon din ang sertipiko ng pagkilala. Aalis na sana kami nang biglang may tumawag kay Nick. Napakunot noon ang noo ni Nick habang pinagmamasdan ang papalapit na dalagita. Kinilala niya ito subalit hindi pamilyar sa kanya. Inasar pa namin siya at nabanggit na baka kasintahan niya ang babae pero hindi naman niya makilala. Siniko kami ni Nick para hindi mapahiya sa babae. Ngumiti sa kanya ang dalagita at nagpakilala bilang Mia na dati niyang kamag-aral sa unang baitang sa sekundarya.
Marahil ay hindi siya nito natatandaan dahil marami din silang naging kaklase. Nagbubulungan pa kami nila Juancho at Gabriela at naisip namin na posibleng may gusto si Mia kay Nick dahil sa magiliw nitong pakikipag-usap dito. Inimbitahan kami ni Mia sa kanilang bahay at dahil nanalo ang nanay niya sa patimpalak ay may mga inihahandang masasarap na pagkain ang kanyang mga tiyahin sa kanilang bahay mismo. Pinilit-pilit pa niya si Nick kaya naman wala na itong nagawa kung hindi paunlakan ang imbitasyon ng dalagita. Sumunod naman kami tatlo at nagmukha kaming chaperon ng dalawa. Sa totoo lang ay wala pang nobya si Nick pero marami siyang hinahanga ang babae base sa kwento niya sa amin. Gwapo at may katangkaran si Nick kaya kahit hindi siya magpakita ng motibo sa babae ay sigurado magugustuhan pa rin siya ng mga ito. Sa tingin ko naman ay magugustuhan niya din si Mia dahil mabait at bukod sa palakaibigan ay talagang maganda ito. Mistisa at malaporselana ang balat. Aakalain ko pa na may lahi itong Kastila dahil medyo kulay kayo manggi ang mga mata nito. Marami pa kaming nadaanang tindahan at nakapanood pa kami ng ilang minuto sa makulay at magarang street dancing bago kami dumiretso sa bahay ni Mia. Excited kami na magkaroon ng panibagong kaibigan at kakilala. Maya-maya pa, sumakay na kami sa tricycle dahil medyo malayo pala sa bayan ang bahay niya. Pagkadating namin ay namangha kami sa mataas na gate. Pagkapasok namin ay bumulaga sa amin ang malawak nilang bakuran na napaliligiran ng makukulay na mga ornamental na halaman. Mukhang alagang-alaga pa ang mga tanim dahil namumukadkad ang malulusog na bulaklak. Kumatok si Mia at pinagbuksan siya ng isa pang magandang dilag. Kawangis niya ang babae subalit mas maamo ang mukha nito at maaliwalas ang muka. Pagkakita niya sa akin ay nangislap ang mga mata at gumuhit ang matatamis na ngiti sa kanyang mga labi. Saglit akong kinabahan at pakiramdam ko ay namula ang buo kong muka. Ngumiti ako sa kanya at kamuntik na ako mapatulala sa kagandahan niya. Ipinakilala siya ni Mia bilang si Mariela na kanyang bunsong kapatid. Nakipag-shake hands kami at para akong nakuryente sa pagkakahawak namin ng kamay. Bumungis-ngis si Nick at pinag-aasar ako ng dalawa na aking kaibigan. Pero hindi nagtagal ay pumasok na din kami sa loob ng bahay. Napakalawak ng sala at maraming bisita ang nakaupo sa may sofa. Dumiretso kami sa may gawing hapagkainan at doon ay natagpuan namin ng ama at ina, dalawang tiyahin at dalawa pang kapatid ni Mia. Napag-alaman namin na may kambal palang kapatid si Mia at mukhang nahumaling sa kanila sina Juancho at Gabriela at panay ang pagpapagwapo sa kambal. Ibinukim pa ni Mia ng kanyang ina na matagal na pala nitong hinahangaan si Nick. Simula pa nang maging varsity player ito sa kanilang paaralan. Parang sasabog na sa sobrang kahihiyan si Mia pero panay lamang ang paghalakhak ng kanyang mga magulang. Kaso lang, nang mapasulyap kami nila Nick at Juancho kay Tia Elva, tiya ni Mia, ay para kaming nilukuban ng kakaibang takot. Pailalim ito kung tumingin sa amin habang nagsisilbi sa mga bisita sa may hapagkainan. Lumakas ang kabog ng dibdib ko at hindi ko talaga matagalang tumingin sa kanya. Pero bago pa ako umiwas ng tingin sa kanya ay tumama ang paningin ko sa ekspresyon ng mukha niya. Nakita ko nang umisi siya at nagpakawala pa ng nakakalokong ngiti at tumagos sa kaluluwa ko ang matinding kilabot dulot nun. Napakunot-no ako at halos mawalan ng ulirat pero paglingon ko ay nakita ko si Juancho na parabang namutla at takot na napatingin sa akin habang walang salitang lumalabas sa kanyang bibiga. Pinakalma ko siya dahil ayokong gumawa ng anumang eksena at mapahiya ang pamilya ni Mia sa mga bisita. Kaya sinenyasan ko si Juancho na bumalik ang atensyon sa pagkain at wag na iyong bigyan pa ng pansin at kalimutan na lamang ang nangyari. Mukha namang nagkakaunawaan kami at sumang-ayon siya sa mga simpleng pagsinyas ko sa kanya. Bumalik siya sa mga kaibigan.
at itinuon ang sarili sa pakikipaghalakhakan at pakikipagkwentuhan. Pero hindi nagtagal at pinaupo na kami magkakaibigan ni Mia sa may hapagkainan kasalo ang iba pang mga bisitang abala sa pagkain ng iba't ibang putahe. Hindi na namin namalayan ang oras pero nakatitiyak kami na tanghali na noon dahil kumakalam na din ang mga sikmura namin. Nalibang na lamang kami noong makipagkwentuhan sa amin ang mga magulang ni Mia. Saglit na nawala sa aming paningin ang mga magkakapatid at mukhang abala din sila sa pag-aasikaso ng iba pang mga bisita sa may sala. Makalipas ang ilang minuto ay dumating ang dalawang tiyahin ni Mia at may dala silang malalaking pinggan na may lamang mainit na pansit na kulay itim. Nagkatinginan kami magkakaibigan at nagkatawanan lalo na nang ilapag ang pansit sa aming harapan. Ipinaliwanag ng ina ni Mia na ang ganoong uri ng pansit ay tinatawag na pansit negra na tanyag sa Cavite. Kaya kakaiba ito sa ordinaryong pansit dahil binudburan ito ng tinta ng pusit, pero kahit naman hindi ito katulad ng ibang pansit ay katakam-takam ang lasa nito. Tingin ko nga ay masarap ang pansit negra dahil napakarami nitong sangkap na gulay at hipon. Gusto ko na sanang kumain subalit naunahan ako ni Juancho at Gabriela. Samantalang si Nick naman ay hindi kumain dahil allergic sila sa hipon. Kaya kumuha na lang siya ng kaldereta at sumandok ng kanin. Umalis ang mga magulang ni Mia at saglit namang dumating si Tia Esther ni Mia. At tinanong niya kami kung hanggang anong oras kami mananatili sa kanilang bahay. Tumugon sa kanya si Nick at sinabing magpapaalam na din kami pagkatapos namin makapagtanghalian. Hindi ko alam kung ano nga, namalikmata lang ba ako o sadyang gutom lang ako dahil nakita ko na parang nakahinga ng maluwag si Tia Esther nang marinig niya ang sinabi ni Nick. Parang masaya pa siya na hindi kami magtatagal sa bahay nila. Pero naguluhan kami sa kasunod niyang sinabi sa amin. Binalaan niya kami na huwag papaabot ng gabi sa kanilang lugar dahil mapanganib at tiyak na maaari may mangyari sa aming masama kung magtatagal kami sa bahay nila. Nagtaka kami kung anong ibig sabihin niya at paano kami mapapahamak kung pista naman sa kanilang lugar. Hindi na niya pinalawak ang usapan at nagmadali na siyang bumalik sa may kusina at hindi man lang kami nilingon. Ibinaling ko muli ang atensyon ko sa pagkain at bigla akong natigilan. Kumabog ng pagkalakas-lakas ang puso ko at nabalot ako ng lamig at kilabot nang masulyapan ko ang pansit negra na naging luray-luray na bituka ng tao. Samantalang ibang putahe na nasa paligid ay naging laman loob din ng mga tao. Nagulat ako at napatakip sa aking bibig. Kumisap-kisap mata ko at nakita ko na bumalik na sa dating anyo ang mga pagkain. Tuluyan na ako nawalan ng gana. Nahilo ako at sumakit ang aking ulo. Hinintay ko na lang silang matapos kumain. Nakaramdam ako na parabang may masamang mangyayari. Kaya niyaya ko na silang umalis at nagpaalam na kami sa mga magulang ni Mia maging sa kanya. Gusto ko na talagang makaalis sa bahay na iyon. Kahit pa na malikmata ko ay nanindig ang balahibo ko sa aking nakita. Inubos nila ang pagkain sa pinggan bago pa sila umangat sa upuan. Tinanong ako ni Nick kung bakit hindi ako kumain at sinabi ko sa kanya na biglang sumama ang aking pakiramdam at wala kong ganang kumain. Tumayo kami at biglang sumalubong sa amin ang mag-anak ni Mia. Magalang kami nagpaalam sa kanila at nagpasalamat ang mga magulang ni Mia sa pagpapaunlak namin na makarating kami sa kanilang tahanan. Hinihiling ng mga magulang at kapatid ni Mia na sana ay masilayan pa nila kami sa susunod naming pagbisita sa kanilang tahanan. Matapos nun ay inihatid na kami ni Mia sa malawak na bakuran ng bahay at pagkatapos ay nag-abang kami ng tricycle. Pero hindi pa kami kaagad nakakaalis dahil napansin namin na kinausap pa ni Mia si Nick at halata nga nagkakamabutihan silang dalawa bago kami sumakay sa tricycle. Habang binabaybay namin ang daan, ay tinanong namin si Nick kung interesado siya kay Mia.
Ayaw pa sana niyang umamin at marami pa siyang pasakalye. Bago niya tinumbok ang mismong sagot, susubukan niyang makipagkilala at makipagkaibigan kay Mia dahil mukha naman itong mabait at kagalang-galang na babae. Masyado kasing nagpapakipot si Nick samantalang gusto din naman siya ni Mia. Pero sa kabila ng aming masayang usapan ay hindi naman nawala sa isip ko ang nakita ko sa pansit. Maging ang mga bilin at babala ni Tia Esther. Gusto ko sanang ipagtapat sa kanila ang mga nakita ko, pero pinigilan ko ang sarili ko sa pag-aalalang hindi nila ako paniniwalaan. Kaya ipinagpalagay ko na rin na baka nga guni-guni ko na lamang ang lahat dahil sa nalipasan na ako ng gutom. Lumipas ang ilang minuto at nakarating na kami sa bahay ni Nick. Mas maliit ang kanilang bakuran, simpleng simentado ang bahay nila. Pumasok kami sa loob ng eksaktong wala nang sinumang bisita at nagligpit na rin kami ng mga pinagkainan ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Bumati kami sa mga magulang ni Nick at tinanong nila kami kung kumain na ba kami. At nang mabanggit namin na kumain na kami sa bahay ng dating kamag-aral ni Nick, ay biglang naglabas ng bira ang ama ni Nick at inanyayahan niya kami na uminom. Hindi naman kami tumanggi at naglabas ng masasarap na pulutan si Mang Timoteo. Doon lamang ako bumawi ng pagkain at talagang binusog ko ang aking sarili sa masasarap na putahe na nakahain sa amin. Inabot na kami ng hapon at lumubog na ang araw nang makaramdam ng matinding pananakit ng tiyan sina Nick, Juancho at Gabriela. Kasabay nun ay sumuka sila sa may lababo. Halos manghina silang dalawa. Tumirik pa ang mga mata nila Gabriela at Juancho. Inakala ko na baka dulot iyon ng kalasingan, subalit sa aking nasaksihan ay parang may matinding sakit silang nararamdaman. Sumakit pa ng tudo ang ulo ni Nick at nagsisigaw na siya ng mga oras na yun. Nabahala na kami sa mga kalagayan nila, kaya tumawag na ng albularyo ang ina at kapatid ni Nick kahit na araw noon ng pista. Hindi ko maunawaan kung ano nga nangyayari, pero talagang kinakabahan na ako, lalo pat nagpatuloy na namimilipit sa sakit ng tiyan sina Juancho at Gabriela. Samantalang namumuti na ang mga mata ni Nick. Kasabay nun ay naglalaway siya ng malalapot habang nanginginig ang buong katawan. Pagkalipas ng ilang sandali ay may kasamang albularyo ang ina at kapatid na lalaki ni Nick. May dinukot siyang botilya sa kanyang bulsa at inutusang kumuha ng malaking palanggana ang ina ni Nick. Pagkatapos ay pinagtulungang buhatin ng ama at kapatid ni Nick ang dalawa naming kaibigan, gayon din si Nick, sa malaki at mahabang sofa. Pinilit ng ama ni Nick na ibuka ang bibig ni Nick habang pinapainom ng albularyo ang likido mula sa hawak nitong botilya. Kasunod nun ay pinainom din ng matandang albularyo ng likido ang dalawa ko pang kaibigan. Nang maubos ang likido sa botilya ay sunod-sunod na nagsuka ang mga kaibigan ko. Inilabas nila sa malaking palanggana ang mabaho at maitim na malapot na suka na umaalingasaw sa buong bahay. Walang tigil silang nagsusuka at halos mangiyak-iyak na silang nahihirapan habang naliligo sa pawis. Dumako pa ang ilang minuto ay nakatulog silang tatlo habang nakahiga sa may sofa. Tinanong ako ng mga magulang ni Nick kung ano ang nangyari, kung bakit bigla na lang nagkasakit ang mga kaibigan ko samantalang wala namang nangyari sa aking masama. Sa mga oras na iyon ay pinili ko na lamang na magsabi ng totoo. Ipinagtapat ko sa kanila na inimbita kami sa bahay ni Mia at kumain kami ng mga putahe, lalo na ang pansit negra. Itinanong ng albularyo ang lokasyon ng bahay namin, maging ang apelyido at pangalan ng mga magulang ni Mia. Kaya naman sinabi ko sa kanya ang lahat ng aking nalalaman. Naging seryoso ang mukha ng albularyo at tila tumumpak sa kanyang iniisip. Sinabi niya sa amin na may pamilya ng aswang na nakatira malayo sa bayan at madalas silang nanlalason at nangahawa ng pagiging aswang sa tuwing sumasapit ang pista, kung saan marami silang nagiging bisita.
Gumagamit sila ng tagabulag upang maging masarap at malinlang nila ang mga tao na karneng iniluluto nila. Napalunok ako at nanlaki ang aking mga mata dahil nakatiyak ako na tama lahat ng nakita ko sa pansit negra. Naalintana ang pagsasalita ng albularyo nang marinig namin ang boses ni Nick. Bumubulong-bulong siya habang nakapikit ang mga mata. Lumapit kami sa kanya upang mas maliwanag naming marinig kung anong ibinubulong niya. Matagal bago naming naunawaan ang tinuturan niya. Tinatawag niya ang pangalan ni Mia at para ba siyang binabangungot. Nabanggit ng albularyo na mukhang ginayuma si Nick ng babaeng nakilala niya at posibleng may kung anong inkantasyon ang ginamit nito para maakit ang kaibigan namin. Pero pinanatag niya ang loob namin na gagawa siya ng orasyon upang matanggal ang gayuma sa katawan ni Nick. Hindi ko na nagawang umuwi sa aming bahay at tumulong na lang ako sa pag-aasikaso ng mga kaibigan ko. Sumapit ang hating gabi at nakatulog na din ng mahimbing ang aking tatlong kaibigan. Naglatag ako sa katabi nila at mayat maya ko silang binabantayan kahit na pumupunta-punta sa may sala ang ina ni Nick at sinisigurado niya na nasa mabuti kaming kalagayan. Natulog manok ako at nang sumikat ang araw ay pupungas-pungas akong bumangon. Natagpuan ko ang mga kaibigan ko na nanghihina, pero kahit papaano ay hindi na sila katulad noong kinagabihan. Inalalayan namin sila ng mga kapatid ni Nick at iniupo sa may hapagkainan. Ipinaliwanag ng ina ni Nick ang buong pangyayari at kung paano sila napagaling ng albularyo. Sinabi ko kay Nick na pamilya ng aswang si Mia at nagawa pa niyang gayumahin ito, pero baka bigla na lang naglaho ang namumuong pagtingin sa kanya ni Nick. Bagay na lubos kong ikinagulat at ikinahanga sa kapangyarihang ginamit ng albularyo upang maputol nito ang gayuma sa aking kaibigan. Walang ano-ano ay tumawag ang matandang lalaki sa labas ng bahay at pinagbuksan siya ng pinto ng ama ni Nick. Bumungad sa amin at natuwa siya nang makita na nasa maayos na kaming kalagayan. Binawalan niya kami na muling magtungo sa bahay ni Mia dahil pamilya ng manlalason at aswang ang naninirahan doon. Binigyan niya kami ng babala ni Nick na wag nang makipagkaibigan kay Mia dahil malaki ang gusto sa kanya ng dalagita at posibleng ipasailalim na siya sa kapangyarihan nito kung hindi niya natanggal ang gayuma. Nagpasalamat si Nick pero hindi pa pala tapos ang matandang albularyo. Binigyan niya kami ng ilang piraso ng kalamansi samantalang si Nick ay binigyan niya ng itim na luya. Ayon sa matandang albularyo, ang kalamansi ay mabisang pantaboy sa aswang. Pwede naming ipahid ang katas nito sa aming katawan upang hindi kami malapitan ng mga aswang. Samantalang ang itim na luya naman ay ginagamit na pantaboy at pangontra sa barang, kulam at iba pang masasamang elemento. Nagpapasalamat ulit kami sa matandang albularyo at makaraan ang ilang sandali ay tinawag kami ng mga magulang ni Nick at inanyayahan na kumain ng almusala. Naghanda sila ng lugaw para mainitan ang aming mga sikmura. At kasabay nun ay pinagkape nila ang albularyo. Pinaunlakan namin ang paanyaya at masaya kami nag-almusal at nagpasalamat sa pagkakaligtas ng buhay ng aking mga kaibigan. Hindi rin nagtagal ay nagpaalam na kami nila Wancho at Gabriela kay Nick, maging sa pamilya nito at sa matandang albularyo. Nang makabalik kami sa Batangas ay wala kaming ibang pinagsabihan ukol sa totoong nangyari sa amin dahil ayaw namin mag-alala ang pamilya namin. At ang masaklap pa ay pagbabawalan pa kaming bumalik sa Cavite para makipagkita kay Nick. Inakala namin na doon na matatapos ang karanasan sa aswang subalit nagkamali kami. Sumapit ang bakasyon at naisipan namin magtungo sa bahay ni Nick. Sinorpresa namin siya pero hindi namin inaasahan kami pala ang masusorpresa nang maabutan namin siya na may inaalalayang magandang babae na hirap at panay sugat at pasa ang buong katawan.
Habang may pinapausukang bao ang matandang albularyong gumamot sa mga kaibigan ko ng kamuntik ng mayanggaw ng aswang. Mahigit kumulang 1 oras bago natapos ang ritual. Mahimbing na nakatulog ang dalagita sa may sofa at pinalapit kami ni Nick sa katabi niya at nabanggit niya na nobya niya ang babae. Veronica ang pangalan nito. Medyo matandang 1 taon ang edad sa kanya at nasa ika-4 na baitang sa sekundarya. Dayo at mula sa Maynila ang pamilya nito. Humingi sa amin ng paumanhin si Nick dahil hindi niya kaagad sinabi sa amin na meron na siyang nobya na mahigit 3 buwan na nakarelasyon na. Ipinagtapat niya sa amin na matagal na niyang iniiwasan si Mia sa paaralan at nang malaman nito na may nililigawan siya ay kinulam nito si Veronica na may ilang araw na ang nakakalipas. Naawa naman kami sa kalagayan ng babae. Hindi ko sukat akalaing magiging sakim si Mia at magagawa pa niyang kulamin ang kasintahan ni Nick. Hindi na kami nagtagal sa bahay ni Nick dahil alam naming mas kailangan siya ng nobya niya at alam din naming abala ito kaya minabuti na lang naming magpaalam at bumalik sa Batangas. Subalit nang lumabas kami ng bahay ay biglang bumigat ang pakiramdam ko. Parang may mga matang nakamasid sa amin kahit katanghaliang tapat. Luminga-linga ako sa paligid pero wala naman akong nakikitang kahina-hinalang tao. Maya-maya pa ay may humintong tricycle at kaagad kami nga nagpahatid sa may terminal. Pero kahit nasa biyahe ako ay hindi pa rin mawala-wala ang masamang hinala ko na may sumusunod sa amin na. Walang ano-ano ay biglang huminto ang sinasakyan naming tricycle at tumirik pa ang sasakyan sa isang bakanting lote kung saan may kalayuan ang mga bahay sa paligid. Tinulungan namin ang driver na makahingi ng tulong na maipaayos ang kanyang sasakyan dahil flat ang gulong. Nung may nakausap na mag-asawa ang driver at natulungan siyang makapunta sa bayan, ay naisipan din namin na makisabay subalit biglang lumitaw sa harapan namin ang nilalang na hindi namin inaasahang makita. At ang masaklap pa ay nagmamadaling umalis ang mag-asawa sakay sa motor at kaangkas nilang naturang driver. Naiwan kami magkakaibigan na kaharap si Tia Elva. Mukhang may masama siyang balak sa amin dahil nanlilisik ang mga mata niya. Noon lamang ako nakakita ng aswang na kayang magbagong anyo kahit oras ng katanghalian. Nakadampot ako ng pakpat at umatras kaming magkakaibigan pero sinubukang lumapit sa amin ni Tia Elva. At sa pagkakataong yun ay tinubuan na siya ng matutulis na mga pangila at mahabang kuko. Bubangis ang mukha niya at mukhang natatakam niya kaming pinagmamasdana. Biglang sumagi sa isip ko ang sinabi ng matandang albularyo ukol sa kalamansi kaya kinapakapa ko sa bulsa ko. Subalit wala akong nakuhang kalamansi. Mabuti na lang at may bulsa pa ako sa may gawing likuran ng aking pantalon. May nakuha akong 1 piraso. Binulungan ko ang mga kaibigan ko na sabay-sabay kaming tatakbo kung patuloy na lalapit sa amin si Tia Elva. At kung sunggaban man niya kami, ay manlalaban ako gamit ang patpat na kahoy. Delikado man ang naisip ko ay wala na akong ibang maisip na paraan kung paano kami makakatakas. Kinakailangan kong makakuha ng matulis na bagay na pwedeng ipantusok sa kalamansi upang lumabas ang katas nito. Sa pagbilang ko ng 3 ay mabilis kaming kumaripas ng takbo ngunit biglang lumundag si Tia Elva at kamuntik na niyang masugatan sa likod itong si Juancho. Mabuti na lang at humarang ako sa kaibigan ko at nahampas ko sa mukha si Tia Elva gamit ang patpat. Mabilis siyang umilag palayo sa amin pero nananatili siya sa isang tabi na ilang hakbang lamang ang layo sa amin. Maya-maya pa, nakakapa ng pako sa may damuhan si Gabriela at kaagad niya iyong ibinigay sa akin. Tinanong ko si Tia Elva kung bakit niya kami sinusundan at bakit kami pa ang naisipan niyang patayin habang patago kong tinutusok ng dulo ng pako ang kalamansi na malayo sa paningin ng aswang. Mabuti na lang at walang kalawang ang pako, kung hindi ay baka matetano kaming 3. Tumugon si Tia Elva at nasabi niya na matagal niya na kaming gustong patayin at kainin.
Humahanap lamang siya ng tiyempo at iyon na nga marahil ang tamang pagkakataon para maisagawa niya ang kanyang plano. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Mabilisan siyang kumilos at lumundag, pero bago siya makarating sa kinatatayuan namin ay pumulandit ang katas ng kalamansi sa mga kamay ko. Kaagad kong iyong ipinahid sa aking balat, pagkatapos ay inihagis ko sa mga kaibigan ko ang kalamansi at nagpahid sila sa kanilang katawan. Bago pa lumagapak sa amin si Tia Ilva ay mabilis kaming umatras. Napaangil siya ng maamoy ang maasim na amoy ng kalamansi. Lalong nagliyab ang mga mata niya at galit na sinusubukan niyang lumapit sa amin. Subalit biglang sinabuyan siya ni Wancho ng katas ng kalamansi at hustong tumama iyon sa kaliwa niyang mata. Sumigaw ng malakas ang aswang habang tinatakpan ang mata. Napaatras siya sa amin at nakahanap kami ng tiyempo para makatakas. Kumaripas kami ng takbo papalayo sa bakanting lote, pero sa ikalawang pagkakataon ay nilingon ko si Tia Elva at nakita ko na nabulag ang kaliwa niyang mata habang ang bahagi na talsikan pa sa mukha nito ay nasunog. Hindi na siya nakahabol sa amin, pero patuloy ang kanyang pag-angil. Sa awa ng Diyos ay nakarating kami sa ilang kabahayan at humingi kami ng tulong kung paano kami makakarating sa bayan. May magkapatid na nagkusang ihatid kami gamit ang sidecar. Mabuti na lamang at nagkasya kami at nakaalis naman kami kahit mabagal ang aming pagbabiyahe. Makalipas ang ilang minuto ay may nasalubong kaming tricycle sa daan at nakiusap kami na kung pwede kaming ihatid sa terminal kahit magkano pa ang singilin niyang pamasahe sa amin. Pumayag ang driver lalo na nang makita niya ang panlilimahid ng mukha namin. Nagpasalamat kami sa driver maging sa magkapatid bago kami tuluyang bumiyahe at huminto sa terminal sa bayan. Pagka-uwi ko sa aming bahay ay nagawa kong magdasal at magpasalamat sa Diyos sa aming altar kahit napakadalang ko na magdasal at sumimba. Pagkatapos kong magdasal ay doon ko na lamang gumaan ang aking pakiramdam at tila naging mapayapa ang aking pag-iisip. Mukhang naging delikado na ang buhay namin pabalik sa Cavite, pero nagpapasalamat ako dahil iniligtas kami ng kapangyarihan ng kalamansi laban sa aswang. Sa mga sumunod na linggo at buwan ay hindi na kami nagtangkang bumisita kay Nick. Dumating ang panahon na nagkaroon ng cellphone at naging daan iyon upang magkausap kami magkakaibigan. At napag-alaman namin ang balita ng ilang kakilala ng pamilya ni Nick na matagal na palang umalis ang pamilya ni Mia sa may Cavite at walang nakakaalam kung saan sila pumunta. Ipinagbili ang bahay nila sa isang mayamang negosyante at hindi na kailanman bumalik sa may Cavite. Nasabi din ni Nick na lalong tumibay ang samahan nila ni Veronica at dahil sa legal na sila sa kanilang mga magulang ay mas lalo nilang nire-respeto ang isa't isa. Nagkahiwa-hiwalay kami magkakaibigan noong mag-aaral kami sa kolehiyo, pero patuloy pa rin ang aming komunikasyon hanggang sa makapagtrabaho na kami. Nakarating na lamang kaming muli nila Wancho at Gabriel sa Cavite noong bumalik na sa bansa si Nick at bisitahin niya ang kanyang pamilya. Sa kabila naman ng nangyari ay nagkaroon naman kami ng magandang kapalaran sa buhay. At hanggang dito na lamang po ang kwento at sana ay may napulot kayong aral. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.